Ligit sa inyong kalama, June, nung umidad siya ng 1 year old, ako ang kasama niya, nag-alaga sa kanya. Tahimik siya, pero hindi ko alam na nung lumaki, isa pala siya mapagbiro, pala kaibigan. Ang mahal sa anak, hindi na sa anak niya, mas nakakita ng bata niya. Mahal na mahal niya. Kasi yung mga anak ng kumpare niya, sa Rami, sa Laguna, minamahal niya parang anak. Kaya ganun din ang pagmamahal sa kanya ng mga kumpare niya. Si June, habang lumalaki, hindi mo mahalata na kung may problema. Pero, siyempre, napapansin ko siya pag may problema, namumula lang yung mata niya. Tapos hindi harap sa'yo. At hindi rin magsasalita yan na yung magsusumpo kung sa'yo may nakakaaway. Basta, ano lang, minsan, magsasalita siya ng seryoso, tapos biglang magbibiro, tatawa. Para, ano siya, malakaibigan talaga. Kaya yung mga nangyari sa kanya, na minsan na-stress siguro, lalo na nung si Princess, nagkaroon ng konting problema, ayun doon sa kwento, sinabi niya doon sa mga gumugulo kay Princess na kung kukunin mo si Princess, kunin mo na ang pila. At merong isang sitwasyon na doon sa fellowship nila, nagsalita yung kanilang pinaka-head to yung pinaka-pastor nila ron, na kung sino man sa inyo ang gusto na sumuko o pumunta na sa Panginoon, taas ang kamay. Sa maraming umatin doon, si June lang ang nagtaas ng kamay. Kaya doon sa mga kasama niya sa fellowship, alam nila na si June hindi nagbibiro. Kasi seryoso kilala nila si June na mapagbiro talaga. Ayaw niya na malungkot, ayaw niya na may kaaway. Matulungin siya. Ang katunayan niya, yung isa kong pinsan, si Sally Saret, katitext lang kanina. Sabi niya, Kuya Nordi, pakisabi kila Kuya Rudy, Ate Merna, kaya Ate Misa, Ate Santi, Milan, June, Dory, na condolence. Napakabuti ng pinsan kong yan, sabi niya sa text. Receipt lang niya. Tapos ang sabi niya, kasi alam ko naman wala siyang pera noon. Pumunta ako sa Krame. Nangihiram ako ng pera dahil si Cedric, yung anak ni Sabi, may sakit. Binigyan pa rin ako ng pamasahe ni June. Kahit na alam ko wala siyang pera. Kaya sabi niya, malaman ko yung si June. At talaga namang siguro, kung meron din yan, marami siya natulungan. Sa background ng buhay niya, kahit na yung napansin niyo yung politiko na pumunta ron, si Jana, si Tony, mga alam na konsyal ng Sanma, congresswoman, pinuntahan siya. At iyakap siya doon, Jana, maganda na congresswoman ang pa. Na-endorse sa kanila Jim Goy. Binigyan siya ng halaga. Dahil doon sa pagbibigay ng mabuting loob ng eleksyon. Yung mabuting ginawa ni June, doon sa mga taong ngayon, sinuklihan nila ng maganda. Abala sila sa kanilang mga profesyon, pero nagawa nila umatin doon sa
funeral wake ni John. Dahil si John, napakahalaga. Napakahalaga sa barkada niya, sa kaibigan niya, at sa aming pamilya, sa aming kapatid, mga kapatid. Dahil siya lang ang nagpapatawa. Siya lang ang, kahit seryoso kayo, nag-uusap, biglang papasok yan, tawanan. Kaya namimi siya. At marami nalungkot doon sa pagkawala niya. Pero, base doon sa mga kwento sa akin, si June parang anda na siya talaga sumungo sa Panginoon. Kung mapapansin niyo yung mga picture niya po, siya masaya, ay yan ang malungkot. At masaya rin siya na pupunta sa Panginoon. Dahil nagsilbi siya sa Panginoon. Hindi lang para sa kanya, para sa nangangarami. Hanggang sa na-influensa yung kanyang dalawang anak na umati na rin ng fellowship at mahal rin ng mga kasama niya sa fellowship. Nanghihinayo ako dahil bata pa siya sa amin. Dapat hindi pa siya umalis. Pero nawala na siya. Kung alam ko lang na mawawala siya, kagawa siya ng hindi ka mabuti ng kalusugan niya. Pupunta sana ako kasi madalas ako pupunta ron kasi kaya ako andun. Kasi andun yung dalawang nakabata kong kapatid, si Milan at si June, na sinusubaybayan ko. Ayaw kong mapapahamak sila ron. Ayaw ko silang may gagawa ng problema, uguloy sila. Kasi bukod sa sarili ko, mas pagtatanggol ko sila. Sabi nga sa pulis, service begins at home. Hindi natin pwedeng hindi servisyohan ang mamayang Pilipino bilang isang kanilang batas. Kung magsiservisyo ka na tawag sa ating mga Pilipino, naunahin mo yung kapamilya mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kumpare mo, kakilala mo. Pero, ang pinanumpaan mo, magservisyo ka sa lahat ng mamayang Pilipino. Kasi sila nagbabayad ng taxes para sa sweldo ng isang talaga ng batas. Pero, pag hindi mo kayang protektahan ang sarili mong kadugo, you fail to become a good police officer. Bakit? How can you trust by other people if you cannot trust by your own family, by your own relatives? Dapat ang serbisyo pantay-pantay. Kaya lang, hindi mawala sa ating Pilipino ka na palakasan system. Siyempre, kung magbibigay ka ng tulong, serbisyo, unahin mo yung kapamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kumpare mo, kakilala mo, kalugar mo, kapare mo, kapwa mo Pilipino. Pero, pag hindi mo nagawa yun, wala mo maniniwala sa ibang tao dahil hindi sila magtitiwala sa iyo. Kahit nasabi mo mabuti servisyo mo sa ibang tao, kung di mo kayang servisyohan ang sarili mo kadugo, hindi kayo respeto, hindi naman. Alam natin lahat yan na hindi ko na kayo iniinganyo na maniwala. Alam niyo yun na gano'n talaga tayo mga Pinoy. Si John, kung meron ng pagkakataon para manilbihan sa kapwa Pilipino, wala sinisino siya para magsilbi. Kasi isang pupunta ako sa kanyang lugar, kahit na meron siyang kitchenette doon, kahit na kamating yung kanyang tinutubo, may mga pinapakain pa siya. Pinsan-pinsan, parang sila unang babae, yung matindol sa lamay. Tapos tinatanong sino yun. Kaya kung may tama sa ulin eh. Pero ang sabi nung ama,
nagkwento yung babae na pangako. Kaya raw siya inalap yung burol ni Jun kasi pag kumakain daw siya, binibigyan siya ng ulam tsaka maraming sabaw. Minsan libre. Alam niyo naman yung kita niya sa sa kainan, sa konti. Mas maraming trabaho ako kita. Kaya minsan, pumunta si Maninaldo. Sinabi, pumayag si Maninaldo ron. Ang sabi ni John, Maninaldo, napapagod na ako eh. Pagod ako sa trabaho. Kaya sa mga kukunting bagay na nagawa niya, ay napakalaga. Magandang gayahin ng mga tao nagmamahal sa kanya. Kaya para sa akin, si John ay hindi mawala sa isip ko. Bukod siya, kapatid ko siya. Malulungkot talaga ako pag hindi ko na siya makikita. Maraming salamat po. Maraming salamat. Good morning. Ang pagdadala.